Okay, so ito na po yung ating mga hito na inihulog po dito sa pond. Yan. Tapos yan po yung mga kinakain po nila, manok. Social po yung ating mga hito. Dahil manok po ang pakain po yan. Manok at pigs. Yan po ang pakain po niyan. Okay, so malalaki na po sila. At ito po ay unang pond pa lang po. Yan. So nandito pa po yung iba. Hindi pa po natin na-drain. Pero hindi po natin i-drain yan. Dahil medyo maliliit pa po yan. Okay, so ito tinitingnan natin kung pwede nang harvestin. At sa tingin po natin, 4 na piraso na po ito per kilo. 4 hanggang yung iba, 3 piraso, 1 kilo. So ang target kasi natin, 3 piraso, 1 kilo. Okay? So dati hindi kasyang-kasya lang sila dyan. Ngayon hindi na sila magkasya dyan sa area na yan. Dahil malalaki na nga po sila. Okay, so 2 weeks pa. Bigyan pa natin to ng 2 weeks bago natin harvestin lahat. Dahil may tinatarget tayo na timbang para hindi naman tayo malugi. Ano po? So bibigyan pa po natin ito ng 2 weeks bago natin harvestin lahat. Okay, so estimate natin ang lahat ng ito. Kung makukuha natin lahat ito ng 3 pieces per kilo, ang estimate po natin makaka 2 o 3 tonelada po tayo dito sa area po na ito. Yan. So dapat makuha natin yung 3 pieces per kilo natin para mangyari yung 2 o 3 tonelada na yan. Malalim po yan. Akala nyo lang po ay pantay po yan. Nasiksikan na po sila dyan sa ilalim. Ano po? Ayan, malalaki na yung ating mga hito. At sa mga gusto pong umorder, actually may buyer na ito. Pero kung gusto nyo pa rin pong umorder dahil may kakaunting matitira dito, ay order lang po kayo sa atin ng hito grow out. Yan. Mura lang po ito dahil galing mismo sa farm. Hindi na po ito dumaan sa mga ahente. Sa mismong farm po ito. Yan ang pagkain po nila, malinis na malinis. Manok po yan. So galing mismo sa farm ng mga manok. Yan. So ganyan na po kalalaki ang ating mga hito. 3 pieces, 4 pieces pa lang po ngayon per kilo. Medyo mayroon pang maliliit na iba. Yan. So tsaka ang hito po natin hindi po malansa. Okay? So malinis po kasi yung tubig na inilalagay po dito. Tsaka malinis po yung pagpapakain po natin. Hindi po tayo nagpapakain dito ng mga bulok, ng mga madudumi. So syempre inaalagaan din natin yung mga kakain din po nitong ating mga isda. So ganun po tayo mag-alaga dahil ito po ay malinis na farm. Nakita nyo naman po yung mga pens pa lang. Yan. Yung tubig pa lang natin, napakalinis po. Okay? So wala pong amoy yung ating mga hito. Hindi po ito malansa. Opo. Yan o. So malalaki na po sila. Yan. At makaka-harvest na tayo. Bunutin lang natin ito. Hindi na makahigop ng tubig ang ating water pump. Okay. Ayan, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung mga malalaki at palalaking pa po natin, tapos ililipat natin doon sa mga divider po doon. Yan, ililipat natin dyan. Yung 2 weeks, mas mabilis silang lalaki kasi mas mabobomba sila ng pagkain. Yan o.
Okay? So pigs, ang pakain din po natin dito at manok. So siyempre kapag medyo mahal na po yung mga pigs natin, pakainin natin ng mga manok at makakatipid naman po tayo doon. Kapag kukuha po kayo doon sa mga farm ng mga manok. Yan. Yung pigs kasi medyo mahal na po kasi ngayon. Kaya gagawa tayo ng mga paraan upang makatipid po tayo at malaki ang kitain natin dito sa mga hito. Okay, yan o. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng ang 100 kilo kasi nasa kung 3 pieces per kilo nasa 33 pieces o 35 pieces ng mga hito. Kung 100 kilo ang target natin, kung 100 doon tigigisa, so pagpalagay natin 35 piraso. So ang gawin natin, siguro gawin na natin 60, 200 kilo, 90. So gawin natin tigi 100 peraso para makaharvest tayo doon ng 300 kilo, 300 kilo, tigi 300 kilo. Okay? So tigi 100 peraso bawat isa. Kasi 4 po yan. So makakaharvest tayo doon ng in 2 weeks ng 1 tonelada. Okay? Tapos maglagay ulit tayo ng 100 piraso. Napakadami po na rin. Kung 400 piraso lang ang kukunin natin, napakadami po na rin. At siksikan po ari sa ilalim pa. Yan, ito yung mga pakain natin. Yan, mga manok po yan. Dahil ito po ay chicken farm. Okay? So pwede po ito sa mga masiselan. Dahil hindi po ito malansa. Okay, so walang kalansa. Walang kalansa-lansa yung ating mga hito dahil malinis po yung tubig. At malinis din po yung pinapakain natin. Okay, sa mga gusto pong umorder, message nyo lang po ako or tawagan nyo po ako dito po sa number na nasa title po nitong ating video po na ito. Okay, so ang gagawin natin ngayon, mamimili na po tayo ng mga malalaki para ma-harvest na po natin. Ano po? At ilipat na po doon sa kabila. Ang estimate po natin siguro nasa ito po ay nasa nasa 8,000 piraso pataas. Ito po. Marami po are. Nasa ilalim pa po yan. Kasi slope po yan. Okay, slope. Estimate lang naman po yan. Ano po? Yan. Okay, so message lang po sa mga gustong umorder. Tsaka ng fingerlings po. Yan. Sa mga gustong umorder ng fingerlings. Dito naman po yung quality ng ating fingerlings. Naglakihan po ng ganito. Ibig sabihin magaganda po yung ating mga fingerlings na inihulog po dito. At syempre maganda rin po yung pag-aalaga. Malinis po yung pag-aalaga.